pong chocolate. Ay, ate, buti naman andyan na kayo kasi magpapatulong ako sa taas. Yung mga pinadala kasing package ng asawa ko, ang gulo. Nagpapagahi ba ulit yung asawa mo? Oo. Sige, wala naman problema. Ay, babalik pala ako muna sa labahin. Kailangan mag-lakit sa school. Parang hindi ko lang. Uy, siya, sige, basta tulungan mo ako kasi ang dami kong ayusin sa taas eh. Sige. Mama, tingnan mo po, ang dami pong chocolate. Wish. Gusto ko din po. Siyempre, nagpadala yung asawa ko galing abroad eh. Alam mo kasi yung mga chocolate na yan, imported kasi yan. At isa pa, favorite kasi ito ni Joseph. Mama, parang ang sarap po. Ano ba? Ay, oo naman. Alam mo kasi yung mga yan, mamahalin yan, hindi basta-basta nabibili. Pero huwag ka mag-alala ate, may ibibigay ako sa'yo. Ito yun. Paste? Oo. Yan lang po. O bakit? May problema ba? Kaysa naman itapon ko, di syempre, ibibigay ko na sa inyo. Tsaka, kailangan nyo naman, di ba yan? Tsaka imported yan, galing din naman sa ibang bansa yan. Wala po bang kasamang chocolate? Wala. Kulang pa nga yan sa amin ni Joseph eh. Tsaka, huwag na nga kayo mag-inarte. Hindi nyo na kailangan maging choosy kasi yung toothpaste na yan, imported yan. Gagamitin nyo din Hindi, naman. okay lang siya. Wala naman problema. Bawal naman sa inyo. Lakas mo ha? Hindi na siya. Sige na, may toothpaste naman sa bahay. Ano ka ba ate? Huwag ka na mahiya. Tanggapin mo na. Kailanganin nyo din yan. Mama, tara na po umuwi. Ay hindi. Mamaya pa uwi si mama mo kasi tutulungan niya pa ako sa taas. Siya yung panong binabali ko. Kailangan ng bago. Oo, basta pagkatapos na tayo dun sa taas ng mga package na pinadala ng mahal kong asawa, tsaka kayo umuwi. Tsaka ko bibigyan yung pera mo. Tsaka, sige na, patulungan mo ko ilagay sa taas ng mga chocolate ni Joseph. Hindi ba sarap? Puno na kasi yung rep ko. Oh, kita ko yan. Huwag mong kunin yan, ha? Para kay Joseph lang yan. Sige na, ate. Kabuti pa, akit na ako, sumunod ka na doon na kasi mag-umpisa na akong mag-ayos doon. Sige. Oh, bilang ko yung chocolate na yan, ha? Baka mamaya, bigyan mo pa yung anak mo. Oo. Salamat nga pala sa mga pinadala mo, ha? Sorry, ha? Pupuno na nga yung rep namin. O siya, sige na. At may gagawin pa ako. Thank you. Bye-bye. Love you. Siya, tapos ka na yung mga alisin sa taas. Nakakuha ko na yung binabali ko. Oo. Kukuha lang ako sa loob ng pera. Pero, bago ka umalis, ate, pwede pakilaban muna yung mga labahin dito. May bisita kasi ako. Yung na may nakatambak dyan. Sa akin, hindi kasi yung ganit. Pasok ko na bukas. Saglit lang naman yan kukusutin. Kayang-kaya mo na yan. Sige na, wala naman kasi ibang yung gagawa niyan. Siyempre, para naman sulit yung binali mo. Paglapag mo muna ako, ate. Sige na, papasok na ako dun sa loob. Kasi wala mo na kusutin yan. Pasok ko naman sa loob. Ano ko naman ng video. Cha! Pain chocolate! Uy! Pepe! Oh, hanggang ngayon naglalaba ka pa rin dito kay Cha? Alam mo naman, walang trabaho ng asawa ko ngayon. Kaya, kung kailangan siya ng wala na kami ng papasukan. Ba't nagpupusot ka dyan? May washing naman. Ayun na kasi pag-gamit mo. Bakit naman? Nakalalas sila ako. Dali-dali lang matutunan yan. Magpatusan sa kapatid mo. Kaya mo lang, ayoko na ng kanahin pa ng pag nasira ko pa, ibabayad ko. Ito naman, kasi simple lang naman gamitin yan. Hindi naman mahirap yan eh. Ate! Ito pala yung binabali mo. Dito ko muna ilalagay. Pagkatapos mo na lang dyan, ikunin mo na lang. Uy, Cha! Asa yung chocolate ko? Chocolate? Grabe naman ang chismis. Nakarating agad sa inyo. Ito nga, parang hindi naman tayo magpilisan eh. Nga pala, ba't mo pinagpapakusot yung kapatid mo? May washing ka naman. Pagamit mo naman sa kapatid mo, nahihirapan mo magpusot to. Ano ba? Hindi na kailangan eh. Diyan naman sana yung ate ko. Tsaka kami lang gumagamit yan. Hindi yan pwedeng ipagamit.
grabe ka naman. Pwede naman ako matutunan. Turo mo lang sa akin paano yung gamitin. Oo nga. Hindi ka nga maalam eh. Mamaya isang pindot mo lang dyan, masira yan. Tsaka grabe ka naman. Madali lang naman ipindutin yan. May ganyan din ako sa bahay Bakit ba maalam ka pa? Ako ang may-ari. Malamang ako ang magdidesisyon kung mapagamit ko yan o hindi. Chang, akin lang naman kasi. Ang tagal na naglalaban ng kapatid mo, oh. Sugat-sugat na yung kamay, hindi pa pagamitin ng washing. Ano mo, kung naawa ka, di ikaw ang maglaba. Wala, desisyon ka sa buhay ko eh. Chang, hindi naman sana nangyayari mo. Kasi iba mo kasi tratuhin yung kapatid mo. Parang hindi naman natama. Mas matanda yun sa'yo, oh. Kaya, okay lang ako. Yan tayo eh. Kaya ka sinasamantala yung kapatid mo, masyado kang mabait eh. Pwede ba, Faye? Huwag kang mga ilan sa amin. Syempre, yan na din naman yung ginagawa ni Ate Virgo noon pa eh. Sanay na siya dyan, no? Ano ba gusto mong gawin ko? Hindi ako na, Sal. Huwag mo lang mag-away, nakakaya sa mga kapatid. Kaya mo na to. Sige na, kaya na. Kapatid ko nga, hindi nagreklamo. Syempre, inaalaga ako lang yung gamit ko. Masyado kong Ano ba? Uy, Virgo. Ba't naman kasi naya nabasasin ka ng kapatid mo ng gano'n lang? Talaga. Kapatid ko eh. Wala namang kumatid pa ako. Tsaka, wala eh. Kailangan ko rin eh. Tulong mo. Yan tayo eh. Porket mas mayaman ko sa'yo. Ganyan ka naman pakababad din sa kapatid mo. Ikaw, Virgo, mag-isip-isip ka mo. Wala naman ako ng voice. Ano, bahay niyo, pamilya ko, hindi ko babag. Kunti nga, ibinibigay siya sa akin ng extra. Ikaw pala. Di ba may papackage siya? Binigyan ka man lang bakal chocolate man lang. Toothpaste. Toothpaste lang ang binigay sa'yo. Mabibili mo lang yan dyan sa Sari-Sari Store eh. Di man lang chocolate, imported yun. Masarap yun. Wala man lang ginabit sa'yo kahit isa. Kahit sa anak mo man lang. Wala eh. Wala mo na. Okay lang yan. Chocolate lang naman yun. Hindi lang chocolate lang yan, hindi lang yan Virgo. Wala talaga yung pinagbago ng kapatid mo. Ano? Porket naka-abroad din yung asawa. Kaya huwag ka na umalas ng mabibigyan ka ng chocolate. Oo nga, mabuti pa. Uwi na ako ha. Gusto mo toothpaste? Hindi na. Oh, yung cartoon naman. Ayun, oh. Ang ganda nun. Ala, ganda. Anak! Pa, Tapos na ako maglaba. Pag-pag mo na. Ano pinapanood niya? yan po, oh. Gusto mo na. Nanonood natin ako. Para makapagpahinga ng school nila sa mama. Joseph! Ginagawa mo? Ay, Cha! Tapos ko na yung labayan eh. Nanonood. Nakikilala ako sa mga bata. Medyo napagod ako maglabay. Sige, pero papatay na ng TV niya si tayo matutulog na sa taas. Ligan, Joseph, patayin mo na yan kasi hapon na, matulog na tayo. Hindi ka natutulog, tinan mo yung mata mo, papikit-pikit ka na. Kinaantok ka na, ayaw ko matulog. Sige, Cha, mauna na kami. O sige, ate, nakuha mo na yung pera, di ba? O sige na, tataas pa kami, Joseph. Bye-bye po. Bye. Mama, bakit ganun si Tita Cha? Halata naman ko sa kanyang art. Gusto niya lang po tayong paalisin. Anak, ano na? May TV naman tayo sa bahay, doon na tayo ngayon, ha? Pero kapatid mo naman po sa iba po. Ganun talaga, hindi lahat ng magkakapatid. Joseph, buksan mo na yung TV, wala naman sila eh. Hindi naman ako talaga. Oh, love, nakauwi na kayo. Ala, kamusta ang araw niyo? Ano hindi? Love, may problema ba? Ako, nakabali na pala siya ng ganyan dito pang hindi ng gamit ng pila, kaya yun. Hindi mo natin makapasok ng litas. Bakit? Hindi na ako nakabili, gabi na, pinaglawa pa ako niya eh. Talaga? Papa, may bago na naman pong package sila Tita Cha. May tsaka ang dami pong chocolate. Oh, di binigyan ka ng tita tsaka mo, no? Hindi po. Love, walang binigay sa inyo? Meron. Face. Iwag pa nga dun eh. Ewan ko. Ping,
Ba't yun yung kapatid mo? Ikaw na lahat ang gumagalaw doon sa bahay niya. Tapos kasama ng anak, di mo nabigyan ng chocolate kahit man lang. Iba nga utak mo. Parang hindi pamilya. Sabi natin, hindi siyang pera. Babago ang pera, babago ng pera ang tao. Sabi, ginagawa ko rin naman yun dahil kapatid ko siya. Diba alam mo, hindi na kapatid sa'yo turing nung kapatid mo eh. Ginagawa ka na niyang katulong eh. Hindi mo naman talaga na wala naman ako Diyos. Kasi kung hindi ako makakatulong yun, Kaya love, ano makahirapan? matagal na kita sinabihan na. Hindi natin kaya. Wala kang trabaho pa. Kung sa may apply mo sa abroad. Eh, ano ngayon, wala pa rin tawag eh. Sensya ka na. Ito naman ako may kasalanan eh. Wala mo kaya ko pala nanda. Hindi mo kailangan mo yung pasensya. Natawag. Eh, number lang. Sagutin mo, baka kami eh. Sa mga bansa niya. Hello? Po? Opo. Sige po. Ayos ko na po. Okay na po lahat. Eh, yung tawag nila po talaga inaantay ko eh. Sige po. Ano yun? Tab, yung pinag-applyan ko ng trabaho. Sa abroad? Ala! Tagap ka na! Eh, pinagre-report na nga ako ngayon eh. Kailangan daw lumuwas ako sa Manila bukas. Sige! Ay, paano yan? Sige, gamitin mo muna itong pambili ng gamit ko niya. Ako lang bahala. Gumagawa ng paraan pang ano. Sige lang. Nakaya mo na ako gawin sa atin. Kaya ang anak eh, ito, sigurado daw yung pag-alis ko. Talaga po. Pasok ka na po sa abroad so marami na po akong chocolate. Oo anak, tsaka syempre gusto ko rin makabawi sa inyo mag-ina. Eh, alam niyo naman na malaki pagkukulang ni Papa, di ba? Nabigagrap ko talaga ito. Dahil lang nga yung natisip na malalim ka. Tsaka matagal na itong inaantay. Siyempre, ito na yung pangarap ko yung dalawin. So, paano? Sumuti pa siguro, kumain muna tayo sa bus. Baka mamaya, diretso alis na ako eh. Ano na lang. Gamitin mo na yung pera ko sa hindi bukas sa pamisip. Eh, paano kung maalis agad lang? Ano yun? Ang mahalaga. Pwede yung pangarap natin. Sige, Hindi na ito maiinggit sa pakis ng tita niya. basta kayong dalawa ha. Lagi mo iingat kung sakaling maalis si Papa, okay? Baka tayo ng mami mo ha. Eh, ikaw sino magbabantay sa'yo? Wala. Lagi mo mag-update sa iyo, ano ba? Hindi mo gagawin yun para kung saan lang, di ba? Wala. O siya, sige. Magluluto na ako. Sige. Ha? Naka? Sige. Chocolate. Si Virgo! Ate! Ito ka na ano na tanggap daw sa kanya sa abroad? Hindi nga ako makapaniwala. Kakatawag lang ng agency kagabi. Bes, di ba, hindi mo na kailangan mag-taste na sa kapatid mo. Sino mo, katulad niya, hindi ko pa yung nag-release ng kotse niya. Okay. Hindi ka naman nakakaalis ng asawa ko. Alis ka lang. Siyempre, gano'n. Namaya. Kasi kapag nakaalis naman na si Greta, hindi mo na kailangan mag-taste, hindi mo na kailangan na araw-araw. Sana nga. Bakit? Sabi ko mga sasabihin. Salamat na talaga namin. Wow! Kaya pala ang saya-saya nyo dito. Mag-abroad na daw si Kuya Charles. Oo. Kagabi lang natanggap. Eh, yun, nasa Maynila, nag-ayos na ng requirement. Gaya-gaya naman. Kuya, trabaho yun. Talaga ba? Nung time na umaasenso yung asawa ko sa abroad, tapos ngayon gusto din mag-abroad ng asawa mo? Matagal ng pangarap ng asawa ko. Matagal na may apply yung asawa ko sa abroad. Baka naman naiinggit lang kayo. Uy, ang yabang mo naman ah.
Hindi ako mayabang, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi lahat kinakaya sa abroad. Yung asawa ko sanay na. Eh baka yun si Charles sa 1 buwan lang, umuwi na agad dito sa Pilipinas. Pwede ba tama na? Bakit? Masakit bang marinig? Huwag mong maliitin yung asawa ko. Hindi ko minamaliit, nagsasabi lang ako ng totoo. Eh di ba matagal naman nang walang trabaho si Charles? Uy, Cha. Ano, mali ba? Porque ba meron kaming package buwan-buwan? Gusto na din niya mag-abroad? Cha, pwede ba tama na? Eh baka mamaya sa airport pa lang, umiyak na yung asawa mo. Sobra ka na, ha? Insan, dito nga ako. Baka mamaya masok ako yung bunga niya. Ang tabil eh. Sobra ka na eh. Wow, lumalaban ka na. Oo! Dapat nga naman pa eh. Kapatid mo ako, ha? Wow, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Porque ba mag-abroad na yung asawa mo? Dahil sumusobra ka na? Ako pa masama ngayon. Oo. Sino pa ba? Wow naman. Alam mo, Cha, matagal na ako nagtitiis sa ugali mo, ha? Alam mo man, tututuwa ako sa pinagagawa mo sa akin. At, Yung mga pinapagawa mo sa akin, ha? Oo, binabayaran mo ko. Pero gawin mo ako pagsalitaan, ha? Kung paglabahin mo ka, hindi mo ko pagamitin ng washing machine. At tingin mo sa akin, bobo? Ang simple-simple niyan. Hindi ko lang ginagamit dahil ayaw mo. Nanonood kami ng anak ko ng TV. Anong gagawin mo? Palalabasin mo kami? Tapos pagkaalis namin, manonood kayo? Kung makapag-utos ka sa akin, akala mo, pinapalamon mo ko. Ginagawa ko lahat ng trabaho para sa'yo. Binabayaran mo lang ako, pero ginagawa ko nakapalit yun. o bakit? May natatanggap ka naman sa akin, di ba? Pero pinagtatrabahuhan ko yun. Ano pinagmamalaki mo? Yung toothpaste? Ha? Ni isang chocolate, hindi mo mabigyan yung pamangkin mo? Wow, ate. Wala kang utang na loob. At tinawag mo pa talaga ang ate sa lagay na yan. Ako pa ang walang utang na loob? Oo! Anong utangin ko sa'yo? Bawat perang inaabot mo sa akin, sobra-sobra yung pagsaserbisyong binibigay ko sa'yo. Kaya huwag mo akong sumbatan na may binibigay ka sa akin dahil pinagtrabahuhan ko yun. Kung makapagsalita ka, parang wala akong nagawa sa'yo, ah. Wala naman talaga eh. Wala. Kung tutuwasan, ikaw ang dapat may utang na loob sa akin. Nang nawala si nanay tatay. Ha? Sino ba bumuhay sa'yo? Na nag-aaral ka, sinong nag-aasikaso sa'yo? Sino nagbibigay ng baon sa'yo? Ang problema sa'yo na kapag asawa ka lang na mayaman, akala mo kung sino ka na? Pwede ba, ate? Tama na? Hindi! Ngayon ka makinig. Wala na nawala yung magulang natin. Kailan ba kita pinabayaan, ha? Hanggang ngayon nga eh. Akala mo? Nandito lang ako para ipaglinis ka dahil sa pera? Andito ako dahil gusto kitang tulungan? Pero nabibigyan ka lang ng asawa mo ng pera? Ang baba na ng tingin mo sa akin? Hindi totoo yan. Talaga? Pero ba ako tinuring na kapatid? Pati pamangkin mo, hindi mo may turing na pamangkin? Ni isang chocolate, hindi mo mabigyan? Lumaki nga yung bahay mo. Liit naman ang puso mo. Pati ulo, lumaki. Yan, Cha. Yan dapat yung kailangan mo na dapat marinig. Alam mo, Cha, kahit kailan hindi ako nainggit sa'yo. Alam mo, nasasaktan lang ako. Dahil nakalimutan mo magkapatid tayo. Kutsi mo. Oy! Ate Virgo! Eh, Insan, kumusta? Oh, ngayon lang kita nakita dito, ah. Oo. Lumaan lang ako doon sa dati namin tinitirhan. Kasi, kinumusta ko lang yung dati kong inuupahan. Eh, di ba nga nakalipat na kami doon sa biniling bahay ng asawa ko. Talaga, no? Kapag na medyo nakakaluwag-luwag na. Aba, hindi naman. Sinwerte lang. Eh, teka lang, may matanong ko nga pala. Kumusta na si Cha? Bakit ate hindi ba kinakapag-usap ni Cha? Alam mo naman yung nangyari, di ba? Eh, medyo sumama yung loob ko, kaya umiwas na lang ako. Eh, pinatunayan ko na lang sa kanya na kung kaya niya, kaya din ang pamilya kong umangat. Wala ka palang alam, ano ate? Hindi rin talaga lumapit sa'yo si Cha, ano? Kasi, niloko siya ng asawa niya. Ano? Oo, hindi na umuwi yung asawa niya dun. Ano? Kailan pa? 3 buwan na ate, matagal na. Maghiwalay sila. Ano, walang binabalta sa'yo si Cha? Hindi ka man lang kinukontak? Eh, binlock ako nun eh. Kaya na magagawa ko eh. Siyempre, masama din loob ko, kaya hindi ko alam. Saka alam mo, bata masaklap pa doon. Nung umuwi yung lalaki dito sa Pilipinas, kasama na yung babae niya. Oh, tapos kinuha yung sasakyan. Tapos hindi pa nagpapadala kay Cha ng pera. Ang masaklap pa doon, nabuntis niya pa yung babae.
sinasabi ko eh. Eh, kumusta sila mag-ina? Hindi nakakain pa, wala naman trabaho. May trabaho ba si Cha? Wala. Eh, paano? Eh, yun na nga, pinagtataka ko kasi may times na pag dumadaan ako sa bahay nila, laging tulala. May times na yung damit, parang paulit-ulit na lang, hindi naliligo. Mabuti pa siguro mo, puntahan ko na. Sigurado ka? Alam mo pa eh, kahit naman ganun yung kapatid ko pa rin. Lalo pa, ganyan ka nagdadaanan. Talagang bilib din ako sa'yo. Ano ate, hindi mo din kayang tiisin yung kapatid mo. Kasi isipin mo yung ginawa niya sa'yo dati, tapos ngayon may bala ka pang puntahan siya para kamustahin. Hindi naman ako katulad ni Cha eh. Tsaka, di pa rin maaalis na ate niya ako at kailangan ko siyang alagaan. Lalo pa ngayon. Paano naman yung anak niya kung pababayaan ko siya? Ipamangkin ko rin yan eh. Bagay, kawawa din talaga yung bata. Tinan mo nga, wala nga pakialam yung ama eh. Sobrang taas ng pride nun. Tinan mo, kahit sa inyo, hindi makahingi ng tulong. Buti lang ate, punta mo na. Bukas na lang kasi, ay oo, gabi na Ilakad rin. pa ako, gabi na rin eh. Bukas pupuntahan ko. Sige, dito muna ako te ha. Sige. Cha. Cha. Ate, ba't ba nandito ka? Hindi mo kailangan pumunta dito eh. Cha, nagdala lang ako ng pagkain. Kaya pa namin. Hindi ko naman sinabing hindi niyo kaya eh. Kasi yung anak ko, nanigurado nagugutom na yun. Natutulog ate. Hindi mo naman dapat ginawa yan eh. Bakit ko naman di gagawin ito? Eh, wala na nga kayong makain eh. Wala ka naman trabaho. Di ba, iniwanan ka ng asawa mo? Kinuha lahat sa'yo. Kahit nga yung sasakyan mo. Kinuha sa inyo. Eh ate, bakit mo ba ginagawa to? Tapos lahat ng ginawa ko sa'yo. Tsaka hindi naman ako pumunta dito para pag-usapan yung nakaraan eh. Pero nahihiya ako sa'yo ate. Dapat lang. Mabuti naman kung ganun. Pero ate, galit ka pa rin ba sa akin? Alam mo, Tsaka, hindi ako galit sa'yo, pero nasaktan ako. Eh ate, deserve ko naman to. Oo. Siguro kailangan mangyari yan para ma-realize mo na lumalaki na yung ulo mo. Ate, pasensya ka na. Alam kong kulang pa yung salitang yan. Pero wala akong ibang masabi eh. Pinagmalaki ko yung buhay ko. Pinaliit kita. Pati yung anak mo, asawa mo. Akala ko kasi yung panahon marami akong pera. Hindi ko kayo kailangan. Nagkamali ako ate. Sobrang nagkamali ako. Tsa, makinig ka nga. Alam mo, hindi naman pera yung dahilan kung bakit pamilya tayo. Hindi rin pera yung dahilan kung bakit tinutulungan kita noon. Nag-away tayo, oo. Nasaktan mo ako. Pero pamilya tayo eh. Pero hindi ko deserve yung kabaitan mo ate. Hindi ko naman ginagawa to dahil deserve mo eh. Eh, bakit mo to ginagawa ate? Ginagawa ko to dahil mahal kita bilang kapatid ko. Alam mo, Tsaka, ano yung mali mo? Naniwala ka na pera yung halaga ng tao. Nung dumami yung pera mo, nakalimutan mo yung mga taong nandyan nung wala ka. Alam mo, Tsaka, ano yung mali mo? Naniwala ka na nasa pera yung halaga ng tao. Nakalimutan mo yung mga taong nandyan nung wala ka pa. Pinagsisisihan ko naman lahat yun ate. Pero ate, napatawad mo na ba ako? Sa matagal na kitang napatawad. Talaga? Alam mo, Tsaka, kung hahayaan ko manaig yung galit ko. Para saan tayo matatalo. Hindi ko naman gagawin sa'yo yung ginawa mo sa akin eh. Kasi ate mo ko. Trabaho ko na alagaan ka. Kaya, tigilan mo na yung kakampo ko. Hindi naman kita papabayaan eh.
Kahit ginawa mo sa akin yun. Kawawa yung anak mo. Sorry, ate. Okay na yun. Kung mag-alala. Kaya ko naman eh. Nasa abroad naman yung kuya mo. Hindi kita gagawin katulong. Hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa mo sa akin. Suportahan ko kayo mag-ina. Tigilan mo na yung pag-inom mo. Magpahinga ka na lang muna. Pagluluto ko kayo ng anak mo. Lasing ka na. Dito tayo. Tumigil ka na dyan. Hindi mo dapat iniiyakan yung lalaking yun. Nga pala, nagpapackage yung asawa ko. Pinapabigay sa'yo. Toothpaste din, te. Oo. Di ba yan yung binigay mo sa akin? Hindi, nagbibiro lang ako. May mga chocolate dito. Sige na, maligo ka nga. Baho mo. Nagluluto ako. Sige na, magpahinga ka na dun.